Yung malakas, pampaalis ng antok. Sige po, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. Muli, ang ating theme ay Enlarge Our Territory. Hanggang December yan. Pinalawak na ba ng Lord yung ating mga teritoryo? Amen. Yung children, pinapalawak ng Panginoon ang teritoryo nila. Ang youth, pinapalawak ng Panginoon ang teritoryo. Yung kayang sa adult, lumalawak ba? Amen. O matumal? Para din lang sa tindahan yan eh. Matumal ba o mabili? Pero syempre, may timing ang lahat. Amen? May timing ang lahat na sa kapanahunan ng Panginoon ang lahat ng bagay. At sa kapanahunan ng Panginoon, dadalhin niya rito, dadalhin niya sa pananampalataya yung mga mahal natin sa buhay, maging yung mga kapitbahay natin, kaibigan. Amen? At yung inaaral natin para sa 4 na buwan ay itong Team Jesus. May natutunan na ba pagdating sa Team Jesus? O sige, mag-review ulit. Mag-review ulit tayo. Balikan natin. Kasi ngayong buwan, makukumpleto na natin lahat yung letra. Amen? Para sa una, ang inaral natin sa letrang T ay team culture. Sa isang iglesia, dapat isa yung kultura na ipinamumuhay natin. Katulad na lang din, iisa yung pinaniniwalaan natin. Iisa yung sinusunod natin na Biblia. Iisa yung ating pananampalataya na ipinapamuhay. At dahil may isa tayong team culture, dapat naka-engage ka. Yung engaged church. Ikaw at ang buong iglesia ay nakikibahagi, kasali ka. Hindi ka, kaayaw ba? Hindi ka kaayaw. Para din lang sa laro eh. Pag nagkakapikunan na, ayawan na. Amen. Pero dito, hindi ka hihiwalay. Lagi ka nakasugpong. Kasi, kailangan laging solido o solid yung ating kultura bilang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Susunod. Ayaw nang lumabas sa accountable church. Dahil sa PNE, may pananagutan na tayo sa isa't isa bilang personal na pagharap natin sa Diyos at bilang iglesia. Ano kaya yung ating letter M? Iyan ay Mission Active Church. Dahil accountable ka, meron tayong mission na dapat gawin. Hindi lang tayo mission ready. Yung ready, naghahanda lang. Tayo, aktibo. Hindi humihinto, hindi tumitigil. So, ayan yung kabuuan ng ating Team Jesus. At alam nyo na, ang ating tatalakayin sa buong November ay Mission Active Church. At tulad na lang na nasa picture, yung iglesia, lumalabas ng iglesia. Amen? Lumalabas sa mundo. Kung paano ang Panginoong Jesus mula sa langit ay bumaba sa lupa para mag-mission. Inatasan tayo ng Panginoon para mag-mission din bilang kanyang iglesia. Amen? Amen? Pasali ka, hindi ka kahiwalay. Kaparte ka. Bilang katawan ni Kristo, tayo ay sama-sama kumikilos para tuparin yung mission na ibinigay ng Lord.
Ang sabi ng salita ng Diyos sa John 17 verse 18, "As you sent me into the world, I have sent them into the world." At iyan ay inulit sa chapter 20 verse 21. Kung papaanong isinubong mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanglibutan. Amen? Ito ay utos ng Panginoon. Meron tayong misyon na gagampanan. Meron tayong misyon na dapat gawin para sa Diyos, para sa personal na lakad natin, at bilang kabahagi ng iglesia ng Diyos dito sa local church. Amen? Gusto yung nakababa. The definition of mission. Ano ba yung definition? Paano ba natin ito bibigyan ng kahulugan? In English, a mission is a task or purpose that needs to be carried out by a group of people or the people who are given the task. So maliwanag, merong trabaho na ibibigay ang Lord. May gampanin. Sa Tagalog, isang gawain o layunin na kailangang isagawa ng isang grupo ng mga tao o ng mga taong inatasan para sa gawain. May pagtatalaga ang Panginoon. May utos ang Panginoon, katulad na lang ng Panginoong Jesucristo, malinaw sa Kanya ang misyon niya. Siya ay bababa sa lupa dahil inutusan siya ng Panginoon Diyos Ama para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, linisin tayo at maging karapat-dapat sa harap ng Diyos Ama. At ibilang tayo na maging mamamayan ng langit. Amen? Mamamayan ka na ba ng langit? Hindi pa yata sigurado. Hindi ko narinig yung mamamayan ka na ba ng langit? Dapat, isang siguradong bagay na dapat talagang walang pasubali, 100% o 200% yan. Yung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, nakasama ka, na iniligtas ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Amen? At bilang paunang pag-aaral, ito ang tatalakayin natin. What does the Bible say about the mission of the church? Hindi binuo ang iglesia, wala lang, para mag-iglesia lang. Kahit nga yung mga negosyo, meron niyang tinatawag na hinahangad o misyon. Lalo na pagdating sa mga espiritual na bagay. Yung malalaking kumpanya, meron silang tinatawag na vision and mission statement. Kung ano yung nais marating ng kumpanya, ito ay sinusuportahan ng mga misyon. Sabihin ng yung misyon na yun, yung mga gagawin para marating yung kanilang vision. Pwede nating sabihin, yung vision natin na ngayong taon, yung enlarge our territory. At paano natin ma-enlarge yung territory? May mission tayong gagawin. Meron tayong dapat na trabahuin. Meron tayong dapat na meron tayong dapat na isagawa. Lalaki ba ang ma-enlarge ba ang territory kung nakaupo lang tayo lahat at walang hindi kumikilos? Siyempre hindi. Dahil bawat isa sa atin, gagamitin ng Lord para sa pagpapalawak ng kanyang
teritoryo, dito pa lang sa lupa na para nang nasa langit. Yan ang favorite verse ko doon sa panalangin na itinuro ng Panginoon. On earth as it is in heaven. Kasi yung lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, meron kaakibat na ginagawa mo yun para sa susunod na buhay. Hindi lang dito matatapos. Amen? Kaya sundin ang kalooban mo dito sa lupa para lang nasa langit. Kaya ako naniniwala, nasa lupa man tayo, nararanasan natin yung kapirasong langit. Amen? Yung maranasan mo lang yung presensya ng Panginoon, tuwing sumasamba, nararanasan mo yung kapirasong langit. Muli, lilinawin ng Panginoon, bakit ba kailangan nating mag-mission para sa Kanya? Sabi nga ng isang preacher, a church that is not doing any mission is a dying church. Ang iglesia na walang ginagawa, na walang misyong ginagawa para sa Diyos, ay unti-unting mamamatay. Bakit? Ang pagpaparami nila, kung paano na lang nagpaparami yung mga miyembro, yung mga nagiging anak na, yun na lang ang nagiging pagpaparami. Hindi lumalabas para tawagin yung mga nawawalang kaluluwa. Amen? So meron tayong 5 bagay na pag-aaralan, na pagpapaliwanag tungkol sa ano ba ang pananaw ng Biblia pagdating sa mission o misyon. Una, mission is an act of love. Ang mission ay isang aksyon ng pagmamahal. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Pangalawa, dahil mahal natin lahat ng minamahal ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Mahal ng Diyos ang mundo. Mahal ng Diyos ang kanyang lahat ng nilikha. Pero ang nakakalungkot lang, hindi lahat ay magmamahal sa Diyos. Amen? Meron talagang tatanggi at tatanggi sa Panginoon. Ganun pa man, yung lahat ng lumalapit at magmamahal sa Diyos, magbabalik ng pagmamahal. Amen? Sabi nga sa English, love begets love. Ang pag-ibig ay nagbabalik din ng pag-ibig. Amen? Minsan nga kahit mahirap mahalin, mamahalin mo dahil minamahal yun ng Diyos. Madali bang mahalin yung kaaway mo? Meron bang may mga kaaway rito? Wala. Si Pastora Tessie may kaaway. Pinatawad mo na ba? Sabi ng Lord, love your enemy. Diba? Pero natural sa isang nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, na magbabalik ng pagmamahal sa Diyos at magbabalik ng pagmamahal doon sa lahat ng minamahal ng Diyos. Amen? At tandaan natin, mission is an act of love. Ang sabi ng Word of God in John 14:21, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Di ba ang linaw? Makikita sa tunay na nagmamahal yung pagsunod sa Diyos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Kanya nang walang pagdadalawang isip, walang pagdududa. Pag sinabi ng Diyos, sunod agad. At
Di ba? At mararanasan mo rin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Marami siyang kaparaanan para iparanas yung pagmamahal niya sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya huwag niyo sabihin na hindi niyo nararanasan, hindi niyo nararamdaman ng Diyos. Kasi ang linaw sa Kanyang salita. Mararanasan mo, mararamdaman mo, ipapakita sa iyo ng Diyos kung paano Kanya minamahal. Sa Tagalog, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Wala namang nag-iibigan na hindi malapit ang puso sa isa't isa. Amen? Katulad na lang ni Elder Tess at saka nung kanyang ni Kuya Adner. Di ba? Yung kanilang pag-iibigan ay walang pasubali. Kahit madalas magtalo, mag-iibigan pa rin. Amen. At darating ang panahon, pag-iisahin sila ng Lord sa iisang pananampalataya. Amen? Kailangan lang wag bumitaw si Elder Tess para sa kanyang minamahal na asawa. Kaya, mahalin natin ang Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at mahalin din natin yung mga kaluluwa, lalo na yung hindi lamang yung kapatid sa pananampalataya, maski yung mga kaluluwang nawawala, yung mga lost souls. Dahil nakakaawa pag hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus. Matindi yung kanilang magiging huling hantungan. Amen? Para sa pangalawa, mission is serving God. Ang mission ay paglilingkod sa Diyos. Number 1, pag sumunod ka sa utos. Number 2, paglilingkod ka. Kasi yung mga utos niya, laging paglilingkod. Laging patungkol sa kaharian niya dito sa lupa. Maraming paraan ang paglilingkod sa Panginoon. Merong sinatawag na hindi hayag at hayag. Dapat pareho kang meron. Amen? Anong sabi ng salita ng Diyos? In Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Diba? Matindi. Sabi dito, stand firm. Let nothing move you. Ibig sabihin, mahirap man yung ginagawa mong paglingkod, mahirap man yung ginagawa mong pagsunod, susunod at susunod ka. Magpapatuloy ka. Dahil, una sa lahat, ang pinaglilingkuran mo ay Diyos. Ang tunay na master natin, ang Panginoon. Amen? Pero ano ang pangako ng salita ng Diyos? Your labor in the Lord is not in vain. Basahin natin sa Tagalog. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Anong sabi? Maging masipag. Pag masipag, hindi tatamad-tamad. Amen? Yung pagiging masipag, tuloy-tuloy. Dapat araw-araw naglilingkod ka sa Lord. Hindi tinglinggo lang. Amen? Araw-araw may ginagawa ka para sa Panginoon. Amen? Amen? Parang malulungkot kayo.
dinanamnam lang, ini-internalize lang yung mensahe ng Panginoon. Dahil ang mensahe at salita ng Diyos, para gisingin yung ating puso at isip. Amen? Para gisingin ang ating puso at isip. At pangatlo, mission is doing God's special assignment. Ang mission ay pagtupad sa espesyal na utos ng Diyos. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang panawagan. Amen? Katulad namin ni Pastor Aris, yung iba pang mga co-pastors, yung special assignment namin ngayon sa Lord, yung pagiging pastor. Amen? Pero napakaraming nasusulat sa Biblia na binigyan ng mga espesyal na assignment. Meron silang may utos ng Lord na para sa kanila lang. Sino ang natatandaan nyo na binigyan ng Lord ng special assignment? Sino? Hindi ko masyadong marinig. Si Maria, di ba? Siya yung vessel na ginamit para ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Si Moses. Siya ang ginamit ng Lord para ilabas sa Ehipto ang bansang Israelita. Si Noah. Siya binigyan ng utos ng Lord. Wala siyang alam sa paggawa ng arko. Pero inutusan siya ng Lord para yung lipi ng Israel ay maligtas. At sa kanilang pamilya, nagsimula muli yung pagpaparami ng lipi ng Israel. Amen? O sino pang natatandaan nyo? O si Jonah raw, na nilunong ng malaking isda para magmisyon doon sa bayan na itinuturing ng mga kaaway. Amen? May sagot yata sa Elder Tess, nakangiti. O si Pablo para ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. At yung isa na sa Old Testament kasi nakatutok sa bansang Israel lahat ng misyon o gawain ng Panginoon katulad ni Haring Solomon. Siya ang inatasan ng Lord para itayo muli yung kanyang templo. Kasi sila ay, nung lumabas sila sa Ehipto, sila ay sojourner, palipat-lipat ng bayan. At sa bawat bayan na kanilang pinag-i-stayan, nagtatayo lang sila ng temporary temple. At nung hinati yung Israel, nawala. Dahil may mga gera-gera, ubusan ng lahi, ubusan ng lipi, nawala din yung kanilang templo. Pero noong naging hari si David, binuhay muli ng Panginoon yung kanyang kaharian sa pamagitan ng bansang Israel. At sa anak ni David na si Solomon, doon itinayo yung katangi-tangi at pinakamagandang templo ng ating Panginoon. Amen? So, tandaan natin, meron tayong special assignment sa Lord. Hindi lang sa mga leaders, bawat mananampalataya may special assignment para kay Lord. Halimbawa, nananalangin ka, may inilagay sa puso mo na tao, dalawin mo si kapatid na ganyan. Special assignment mo para sa Panginoon. Ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos para abutin yung tao na yon na pinapupuntahan sa iyo ng Panginoon. Amen? At lahat tayo may special assignment. Iyan ay
maghayag ng mabuting balita ng Panginoon. Hindi yan mawawala. Yan ay, sabi nga, basic na assignment ng isang mananampalataya. Kaya mo nalaman yung mabuting balita ng kaligtasan ay para. Kaya nga tawag doon, good news o mabuting balita. Dahil napakaganda at napakabuti ng balitang yan, hindi mo kayang hindi ibahagi sa iba. Amen? Anong sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 7, verse 17? Nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them, just as God has called them. This is the rule I lay down in all the churches. Meron tayong gampanin. Sabi dito, each person, each believer, lahat tayo may itinalaga. May itinalagang assignment ang Diyos na dapat gampanan. Nung estudyante kayo, pag walang assignment, anong ginagawa ng teacher? Nung panahon namin, pinapalo sa kamay. Gaganonin yung kamay, papaluin. Pero ngayon, bawal nang mamalo. At bukod doon, nung bawal nang mamalo, face the wall o stand in the corner, papatayuin. Ang purpose nun, ipahiya. Pero bawal na rin yun. Bawal na rin ba yun? Ngayon, ang penalty na lang, magkakaroon ka ng mababang marka. Magkakaroon ka ng mababang grado. Pero sabi dito, in whatever situation the Lord has assigned to them, just as God has called them. Tinawag ka ng Lord. Tinawag ka na maging anak niya, tinawag ka na maging mananampalataya, at tinawag ka para sa gawain o assignment para sa kanyang kaharian. Ayaw na. Sa Tagalog, hayaan ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya. At ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Kaya kung tinawag ka sa pagpapastor, hindi mo pwedeng tanggihan yung pagkatawag ng Panginoon. Ako mahabang panahon na tinanggihan ko yung pagpapastor. Hanggang dumating na lang sa punto, naglilingkod ako sa Diyos sa iba-ibang kaparaanan. Pero hindi ko pa tinatanggap yung pagkatawag ng pagpapastor. Hanggang dumating na yung panahon na kailangan ko na siyang tayuan. Sabi nga, wala na wala ka namang idadahilan. Nandun ka na sa kumbaga sa isang kriminal, sukol ka na, mahuhuli ka na ng mga kaaway, hindi ka na makakatakas, kaya gagampanan mo na yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. At dahil sa pagtayo ko sa pagtawag ng Panginoon, narito tayo ngayon bilang iglesia ng Panginoon sa lugar na ito. Amen? Pero syempre, hindi lang naman ako yan. Kasama din ng mga ibang pastors at leaders na tumatayo sa iglesia nito. Kaya, alamin natin, saan ka ba tinawag ng Panginoon? Sa palagay mo, saan ka itinatalaga ng Panginoon? Halimbawa, si Sister May, tinatalaga pala siya ng Lord para itayo yung worship team ng CWA. Isang araw, mag-i-special worship yung CWA. Maririnig natin si Sister May na umaawit, nangunguna sa pag-awit ng Panginoon.
Yan ay mga suggestion lang. Binubuksan ko yung mga mata nyo kung para saan kayo tinawag. Si Brother Paul naman, para sa CMA. Amen? Mag-special worship din ang CMA. Amen? Tinatanggap nyo ba yung mga pagkatawag sa inyo ng Lord? Hindi mahirap. Hakbangan mo lang. Tayuan mo lang. Kasi yung hirap, nasa isip mo lang. It's all in the mind. At pinipigilan ka ng sarili mo at ng kaaway na gampanan yung pagkatawag sa iyo. Sasabihin mo, wala kang tiwala sa sarili mo eh. Hindi ko kaya yun. Hindi ako marunong sumabay sa accompaniment ng music. Nahihiya ako. Baka umiyok ako, nahihiya ako. Amen? Alam mo naman sa sarili mo kung meron kang gift of music. Nakikita naman natin, si Pastor Charles, tumatayo. Nung bata yan, napakasintunado niya. Ang hindi ko makakalimutan na inawit niya sa video okay na sumakit ang tiyan ko sa katatawa. Yung may ibong pipit ba yun? May pukusa. Natatandaan mo ba, Pastor Charles, na inawit mo yun? Na puntong-puntong Bulacan, inawit na yung may ibong pipit. Amen. Pero tingnan ninyo, tumatayo para sa Panginoon at patuloy na inaayos, pinapaganda ng Diyos yung paglilingkod niya bilang isang worship leader. Amen? Palakpakan nga natin ang Lord. Ibig sabihin, pag ginagampanan mo na yung pagkatawag sa'yo, aayusin ka ng Lord, i-improve ka niya, pabubutihin niya. Yung talento mo na meron ka na, pabubutihin pa ng pabubutihin ng ating Panginoon. At yung pang-apat, mabilis ba ako? Sakto lang. Naiwan ko yung cellphone ko, hindi ko maurasan yung sarili ko. Mission is reaching out to people. Ang mission ay pag-abot sa mga tao. Pag sinabing pag-abot sa mga tao, hindi lang sa kapwa mananampalataya. Iyan ay maski sa hindi mga mananampalataya. Kasi kailangan nating iabot yung kabutihan ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Maski nga hindi pa sila mananampalataya sa panahon ng mga pangailangan, nananalangin sila sa kinikilala nilang Diyos. Amen? Kaya yung pagmimisyon ay pag-abot natin sa mga tao. Sa mga tao na nais ng Diyos na abutin natin. Amen? Ilalagay at ilalagay yan sa puso mo. Na hindi ka patatahimikin hanggang hindi ka sumunod, hindi ka tumulong. Amen? Hindi naman madalas material na bagay ang mga pangailangan. Amen? Minsan nga, yung matindi ang pangailangan na pinuntahan mo, may sakit man yan o ano, ipinanalangin mo, napakalaking bagay yun doon sa tao. Dahil nararanasan nila yung kilos ng Diyos. Nagkakaroon sila ng pag-asa, nagkakaroon sila ng kapayapaan sa puso. Amen? Kaya tumulong tayo, umabot tayo sa kaparaanan ng Diyos, sa kaparaanan na meron tayo para umabot ng mga nangangailangan. Anong sabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 4:15? All this is for your benefit. Yung pagtulong natin, benepisyo natin. So that the grace that is reaching more and more people may cause
thanksgiving to overflow to the glory of God. Kasi minsan yung pag-abot natin ng tulong, yun yung nagiging dahilan para mabuksan sila sa pananampalataya. Sabi dito, the grace that is reaching more and more people. Yung biyaya ng Diyos na nag-uumapaw para abutin ang mga tao. Hindi lang sakto, nag-overflow yung biyaya na yan, yung grasya na yan ng Panginoon. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang parami ng parami ang taong naaabot nito ay magpaparami ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito yung enlarging our territory habang umaabot tayo ng mga tao na ilalapit natin sila sa Panginoon, nadadala natin sa pananampalataya sa Diyos at nagiging bahagi na ng Iglesia ng ating Panginoon, ng katawan ni Kristo sa pamagitan ng local church. Amen? Pag tumulong ka sa kapwa, dahil iyon ay utos ng Diyos, ibang ligaya, sabi nga ay napakaligaya na makatulong ka. Amen? Kaya pag tutulong ka, yung bukal sa kalooban mo. Baka naman tumulong ka nga, sinusumpat mo naman doon sa tinulungan mo. Dapat pagbukal sa kalooban mo, walang hinihintay na kapalit, walang pagbabalik ng utang na loob. Yung tinatawag sa English na pay it forward. Pag itinulong mo, tapos na yun. Sasabihin mo sa tinulungan mo, tumulong ka rin sa iba. Pay it forward. Hindi doon sa tumulong ibinabalik, kundi ang tulong na tinanggap niya ay ibinibigay niya sa iba. Kaya naman, dadami. Parang networking, di ba? Sa pyramid. Isa ka lang, may downline ka na dalawa. Yung downline mo, nagkaroon ng tigdadalawa rin. Dadami. At ganun yung sinasabi ng Panginoon, parami ng parami yung taong naaabot. At habang hindi ka tumitigil sa pagtulong at pag-abot sa mga tao, parami ng parami. Kasi may number na bago bumalik ang Panginoon, kailangan maihayag sa lahat ng sulok ng mundo na ito yung kanyang ebanghelyo. Lahat ng tao bibigyan ng pagkakataon na makarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Amen? Kaya dadami. Hindi pwedeng hindi dadami. Pag hindi dumadami, ang tawag ay patay. Patay lang ang hindi lumalago. Parang yung tanim ko sa office na hindi ko pa naitatapo. Hindi na lumalago kasi patay na. Amen? Pero hindi ko pa naitatapon pero mahaba rin yung panahon na nakasama ko siya mula pa nung COVID. Ilang taon na mula nung nag-COVID. 5 na. Kasi 2019 nagsimula. Di ba? Yung isang tanim ko doon, yung foxtail na COVID time na binili ko, tatatlo na lang siyang sanga. Siyempre, tatatlo, may green pa, hindi pa yung patay. Kaya inaalagaan ko pa rin. Pero yung mga, dapat alam natin kung paano alagaan. Katulad ng mga cactus. Siguro sa isang pagdidilig, marami akong ilagay na tubig. Kasi pagka nasobrahan sa tubig, mamamatay. Amen? So, tandaan natin, yung pag-abot natin sa mga tao ay pagpapalawak
ng biyaya ng Panginoon, ng grasya ng Panginoon, at pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. At ang susunod, panglima, mission is proclaiming God's glory. Ang mission ay paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan natin, yung pagmimisyon natin hindi sa pangsariling katanyagan natin, hindi sa pangsariling katanyagan ng iglesia na to. Nagmimisyon tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi glory to me, glory to us, kundi glory to God. Amen. Lagi natin ibabalik sa Diyos. Pag nagpasalamat sa'yo, sabihin mo, thanks be to God. Ibig sabihin, sa Diyos ang pasasalamat. Sa Diyos mo ibalik ang pagluwalhati at pagpapasalamat. Amen? Halimbawa, inutusan ka ng Lord, bibigyan ka pala ng miracle o kakayahan na miracle o healing. Pinuntahan mo yung may sakit. Ipinanalangin mo, diniklarahan mo ng kagalingan at gumaling yung tao na yun. Sa mundo na to, yung nagme-miraculous healing ay yung mga bubulong-bulong. Diba? Yung mga may Santo Niño daw na inaalagaan. Yung may mga langis-langis. Na minsan, hindi naman totoong kagalingan. Kasi pinaniniwalaan ng taong may sakit na pinagaling siya. Sabi nga, psychological yung naging kagalingan. Dahil pinapaniwalaan ng isip ko, ang katawan ko ay naniniwala din na walang sakit. Amen? Kaya minsan yung mga may sakit, kailangan paniwalaan mo sa isip mo, pinagaling ka ni Lord. Pag sinasabi mong pinaniniwalaan mo na pinagaling ka na ni Lord, tama na. Hindi yung paulit-ulit na binabalik mo sa isip mo na may sakit ka. Paulit-ulit na binabanggit mo na may sakit ka. Paulit-ulit na sinasabi mo, dinideklarahan mo yung sarili mo na ganun yung mararamdaman mo. Dapat deklarahan mo ng kagalingan. Amen? Nasubukan nyo na ba? Na-experience nyo na ba? Na, halimbawa, medyo mabigat yung pakiramdam mo. Tapos sinabi mo sa sarili mo, para akong nilalagnat. Pamaya-maya lang, feeling mo talagang nilagnat ka. Naranasan nyo na ba yun? Pero sa totoo lang, wala. Kasi, stress sa trabaho, tapos laging kulang sa tulog, masakit ang ulo, sabi ko sa sarili ko, para akong matatamang kaso. Parang mainit ang pakiramdam ko. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa clinic. Pagdating ko sa clinic, ma'am, wala po kayong lagnat. Ma'am, wala po kayong lagnat. Wala po, normal po yung temperature ninyo. Pero pakiramdam mo, nilagnat ka. Kasi yun yung itinatanim mo sa isip mo. Amen? Kaya, sa tuwing may answered prayer na ipinapanalangin, ibalik natin yung kaluwalhatian sa Diyos. Lalo na kung may kapatid ka na ipinapanalangin na sumagot na ang Lord sa panalangin na yun. Amen? O kahapon, sabi ko, Lord, Biyernes pa lang. Sabi ko, Lord, bigyan mo po kami ng magandang panahon sa Sabado para naman po yung mga magpipiknik sa cemetery ay mag-enjoy. Diba? Pag uwi ko, Lord, salamat po dahil sa katugunan sa panalangin. Amen? Salamat po dahil walang nabasa, walang nagpaulan, walang magkakasakit. Kaya natin ibinabalik sa Panginoon yung kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. Maliit na bagay, sa iba, oo. Pero doon sa nanalangin, malaking bagay yun. Ibig sabihin,
tinupad, sinagot ng Lord, in-honor ng Lord yung panalangin mo. Amen? Kaya, ah, kaya nga tayo nagpapatotoo. Diba? Tuwing may Bible study tayo, may testimony tayo na tinatawag. At iyon ay pagpuproklama ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Chronicles chapter 16, verse 24? Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. Declare His glory among the nations. Ano daw yung i-declare mo? Yung marvelous deeds. Yung ginawa sa iyo, yung personal na naranasan mo sa Panginoon. Amen? Ibabalik mo sa Diyos. Sa Tagalog, ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian. Sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Amen? Ipatotoo mo yung mga karanasan mo sa Panginoon. Na halimbawa ako, naoperahan ako sa appendicitis. Mag-isa lang ako sa aking tinutuluyan sa Quezon City. Pero hindi ako pinabayaan ng Lord. Hindi ko na kaya. Dinala ko yung sarili ko sa ospital. Hindi ako makakadrive. Paglabas ko ng condo, may taxi. At yung taxing nasakyan ko, willing na papuntahin yung kanyang asawa para lang ako samahan. Di ba? Pabor ng Panginoon yun. Lord, salamat po. Kinikilos mo yung tao na to. Para, dahil alam niya, nag-iisa ako. Sabi niya, ma'am, wala ka pong kasama. Wala, nag-iisa lang ako. Nasa Bulacan lahat yung pamilya ko. Kinikilos ng Panginoon, pabor yun ng Panginoon. Pero okay lang po kuya. Pagdating ko naman sa ospital, aalagaan na ako doon. Kaya wag mo na pong iniwan pa niya sa akin yung kanyang number. Kung sakali po ma'am, tawagan mo lang po ako at pupuntahan ka po namin. Di ba? Ang sarap marinig. Hindi mo ka mag-anak, pero willing kang tulungan. Hindi ko lang maitanong po siya ba ay Kristiyano. Amen? Kumikilos ang Panginoon. At iyon, ikukwento mo sa iba. Na sa panahon na nag-iisa ka, walang tutulong sa'yo, nagpapadala ang Panginoon ng tulong. Nararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Ay katatapos lang ng COVID noon, mahigpit pa. Pagdating ko sa ER, pinapila kami sa labas. Nasa unahan ako, pero hinihintay pa yung tawag sa loob para sabihin pwede nang pumasok. May dumadating na isa, empleyado ng ospital. Parang head nurse siya sa isang, kasi per ward yan eh. Head nurse siya sa isang ward. Nakita niya halos lumapa. Hindi na ako makaupo ng maayos. Nilapitan niya ako. Ang sabi niya, ma'am, kaya mo ba po ba? Hindi na nga po, hirap na po ako. Sobrang sakit po, parang sasabog yung tiyan ko sa sakit. Ginawa niya, ipinasok niya ako. Walang clearance, walang permit. Dinala ako sa second floor. Kasi iba yung emergency ng mga COVID patient, iba yung emergency ng mga regular patient. Amen? Kaya alam mo, yung kapangyarihan ng Diyos, kinikilos ang mga tao na tutulungan ka sa matindi mong pangangailangan. At iyon naman, ibabalik mo ang kwento kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya, ano ang kwento ng buhay mo? Paano mo naranasan yung pabor at kapangyarihan ng Panginoon? Ikwento mo, meron yan palagi araw-araw. Kailangan lang maging bukas yung mata mo para makita mo kung paano naging mabuti ang Diyos sa iyo.
Yung araw-araw na giniginising ka at dinudugtungan ng Diyos ang buhay mo, kapangyari ka ng Diyos yun. Pwede namang hindi ka na magising. Pwede rin naman. Minsan, ang panalangin ko sa Lord, pwede rin naman, Lord. Kasi pag hindi na ako nagising, uwian na. Amen? Pero habang ginigising at dinudugtungan ng Lord ang buhay natin, may mission ka pa sa mundo na to. Amen? May ipapagawa pa sa iyo ang Lord. Kaya, kailangan lang sumunod tayo. Amen? Dahil ikaw ang inutusan, ikaw ang gagawa niyan. Huwag kang magturo. Katulad na lang ng pagka may dati, pagka nagre-request ng mananalangin sa Bible study, yung mga yun nagtuturuan. Pati mga nasa testimony. Pero ngayon, walang katanggi-tanggi. Sumusunod sila kapag sila ay binigyan ng assignment ni Lord. Amen? Kung paano ang mga youth ay sumusunod, dapat yung mga gayot din. Sumusunod rin lang. Joke lang yun. Amen? O, wala na raw tumatanggi. Sabi ni Pastor Manny, may tumatanggi pa ba? O, wala na. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin, lahat handa ng sumunod sa ating Lord. Amen? Balikan natin yung ating pag-aaral. Mission Active Church, iglesyang aktibo sa misyon. Dapat maging ganito ang iglesia, lahat ng iglesia ng Panginoon, hindi lamang tayo. Una, it is an act of love. Yan ay isang aksyon ng pagmamahal o isang akto ng pag-ibig. Pangalawa, it is serving God. Dahil mahal mo ang Lord, susunod ka, maglilingkod ka para sa kanyang mga panawagan, sa kanyang mga utos. Pangatlo, tutuparin mo. Sabi nga sa panatang makabayan na, at susundin ko, panatang susundin ko ang mga utos. Hindi ko na memorize. Diba? Hindi lang sa magulang, kung sumusunod ka sa utos sa mga magulang, hindi na yata panatang makabayan ang tawag doon. Sa bayan. Tutuparin ko mga utos. O, yun. Special assignment, dapat tuparin natin ang utos. Pang-apat, abutin natin yung mga tao na mga nangangailangan. Reach out to the people in need. At yung panghuli, it is proclaiming God's glory. Ang bottom line, mula number 1 hanggang 4, ay maitaas at maluwalhati ang pangalan ng ating Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ang sabi nga, pinasisikat natin. Amen? Pag maraming tagasunod, sumisikat. Ang Panginoong Jesus ang pinasisikat natin. Huwag nating pasikatin yung mga influencer na sinusundan ninyo sa social media. Meron ba dito mga sinusundan ng mga influencer? Follower ba kayo ng mga influencer? Amen. Nung panahon na teenager kami, meron din kaming inidolo na mga artista. Amen? Na makikipag-away ka para sa iniidolo mo. Lalo na si Ate Norma, na mulatan ko ha, si Ate Norma at si Ate Tita nag-aaway yan dahil sa kanilang mga idolo. Si Ate Tita ay Vilma Santos. Si Ate Norma ay Nora Uno. Talagang bata pa ako noon nagsasagutan sila, kulang na lang magsabunutan. Amen? Tayo, ang iduluhin natin ang Panginoong Hesus at sundan natin ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang pasikati natin at hindi kung sino-sino mga
influencer o mga artista, lalo na yung mga K-pop na yan, na pagka nagko-concert dyan sa Philippine Arena, ay lagi kaming biktima ng matinding traffic. Amen? Hindi mo alam. Minsan kasi ano yan yung sinasabing going with the flow, hawa-hawa, nakikiuso lang, nakikisunod lang kung ano ang uso. Dapat ipauso natin yung pagsunod sa Panginoong Yesus. Amen? At dito na ako magtatapos. Bilang paalala, marami sa inyo memory verse ito. Romans 8:28. Pero madalas, ang focus natin ay yung first part, hindi yung second part. Amen? Sabi dito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ibig sabihin, pag sinusundan natin yung layunin ng Panginoon, yung panawagin natin, kasama natin ang Lord, lahat magiging madali. Kaya lang, yung hinahanap nilang good, palagi, yung tulong ng Lord sa panahon ng pangailangan, yung tulong ng Lord sa panahon ng sakit, yung tulong ng Lord sa panahon ng mga problema, nakakalimutan nila yung good rito ay yung pagsunod sa purpose ng Lord. Yung tunay na good dito ay yung magampanan natin yung layunin ng Diyos sa kung paano at kung saan tayo niya tinawag. Sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ulitin natin, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tinawag ka ba ng Lord sa Kanyang layunin? Katulad ng inawit natin, dapat pag narinig natin yung tawag, ano sabi? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Dapat ganoon tayo. Pag narinig natin ang tawag ng Panginoon, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Hindi naman gaganon ka actually sa pag-aawit, pero yung pagsaludo at paghahawak sa puso ay pagpapakita ng bukal sa kalooban at buong pagpapasakop at pagsunod sa ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mensahe ngayong araw.